araw mga kaamyanan, tutukan ang mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Balita ukol sa kapayapaan at kaunlaran hatid sa inyo ng Amyanan Media Channel. Mga balitang dapat tutukan ngayong araw sa Amyanan Reports. Kalihim ng teroristang grupo sa Cagayan Valley, arestado na. Wildcat Troopers at GMA Kapuso Foundation na mahagi ng school supplies sa 2,400 mag-aaral sa lalawigan ng Abra. At kasundaluhan ng NOLCOM tagumpay na natapos ang isang buwan ng Aikido Martial Arts Training. Lahat ng yan dito lamang sa Amyanan Media Channel. Una sa ating mga balita, sa pagtutulungan ng kasundaluhan at kapulisan, naaresto ang isa sa most wanted NPA leader sa Isabela. Ating alamin ang iba pang detalye sa report ni Pamela Magallanes. Sa pinagsanib na puwersa ng kasundaluhan mula sa 502nd Infantry Brigade at ng Philippine National Police, naaresto si Michael Aranya o kilala rin bilang Bang, sekretaryo ng Komiting Probinsya ng Isabela, Komiting Releyong Cagayan Valley, madaling araw ng Setyembre 22, 2023 sa barangay ni Lumiso, Etiague, Isabela. Ito ay batay sa warrant of arrest para sa kasong robbery in band na walang rekomendadong piyansa. Si Aranya ay mas kilala sa ilalim ng kilusang underground bilang Bang, Poktong, Frank, Morgan at Henry ay nahaharap sa mga kaso tulad ng pagpatay, pagnanakaw at paglabag sa Omnibus Election Code or gun ban. Nakumpiska rin ng mga otoridad ang mga matataas na kalibreng armas at iba pang kasangkapan sa digmaan mula kay Aranya. Si Aranya ay sumali sa kilusang underground noong dekada 90. Siya ay unang nailagay bilang staff, Central Front, Komiting Releyong Cagayan Valley noong 2018 at pagkatapos ay itinaas bilang sekretaryo Komiting Probinsya Isabela, Komiting Releyong Cagayan Valley noong 2019. Noong 2022, si Aranya at ang kanyang grupo ay napilitang umalis sa lalawigan ng Isabela dahil sa sunod-sunod na labanang armado sa pagitan ng puwersa ng gobyerno at patuloy na pag-deploy ng Community Support Program or CSP sa kanilang mga dating mass base, lalo na sa mga bayan sa baybayin ng Isabela. Naglagbay sila mula sa Isabela patungo sa Cagayan upang iwasan ang patuloy na military operations laban sa mga komunistang teroristang grupo. Ayon sa kasundaluhan, patuloy ang pagsasagawa ng mga maayos na military at law enforcement support operations kasama ang mga kasamahan sa PNP sa pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang protektahan ang mga mamamayan at komunidad sa kanilang area of operations. Mula dito sa Isabela, para sa Amyanan Reports, ako si Pam, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. Sa pagpapatuloy ng mabuting ugnayan ng AFP at ng PNP, Commander ng NOLCOM bumisita sa Camp Crame upang mas mapaigting ang joint peace operations ng dalawang ahensya. Ang buong detalye sa report ni Jerome Veloso. Binisita ni Lieutenant General Fernil G. Buca, Philippine Air Force, ang commander ng Northern Luzon Command, si Police General Benjamin Acorda Jr., Chief ng Philippine National Police sa Camp Crame, Quezon City nitong Setyembre 25 taong kasalukuyan. Layunin ng pagbisita na palakasin ang pagtutulungan sa pagitan ng mga sandatahang lakas ng Pilipinas at PNP sa Northern Luzon na isinagawa sa isang pribadong executive session na nagdulot ng makabuluhang mga pag-uusap at mga desisyon upang mapalakas ang mga hakbang sa seguridad at kooperasyon sa pagitan ng mga ahensya. Nagkasunduan ang dalawang leader na magpadala ng mga tauhan mula sa PNP Regional Mobile Force Battalion upang mapalakas ang kakayahan ng mga community support program teams para sa urban operations bilang tugon sa mga hamong pangseguridad sa rehiyon. Kinilala ng dalawang ahensya ang mga banta sa seguridad sa lugar ay nagbabago na at nangangailangan ng pag-aamyenda sa mga naunang pinirmahang memorandum, Implan, Kapanatagan at Natalna upang tiyakin ang kakayahan nito na mag-angkop at maging epektibo.
makikita na ang mga nakaraang pagsasagawa ng pagtutulungan sa pagitan ng AFP at PNP batay sa mga plano na ito ay nagresulta sa matagumpay na pag-aresto kay Michael Aranya, isang matagal ng miyembro ng kilusang terorista ng mga komunista nitong Setyembre 22 taong kasalukuyan sa Isabela kasama ang pagkumpiska ng mga armas at kagamitan ng digmaan. Pinatibay ni Police General Acorda Jr. ang buong suporta ng PNP para sa mga paparating na joint operation sa Northern Luzon upang tiyakin ang ligtas at maayos na pagdaraos ng barangay at sangguniang kabataan elections nitong Oktubre. Nagpahayag ng pasasalamat si Lieutenant General Buka para sa mainit na pagtanggap at suporta mula sa PNP sa pagsusuri ng mga hakbang sa seguridad at pagsiguro ng kaligtasan at kagalingan ng ating mga komunidad sa Hilaga at Central Luzon. Mula dito sa Quezon City para sa Amyanan Reports, ako si Katropang Jerome, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. Naghandog ng humigit kumulang 300,000 piso tulong pangkabuhayan ng gobyerno para sa mga komunidad na insurgency-free sa San Mariano, Isabela. Ating alamin ang iba pang detalye sa report ni Jerome Veloso. Nagbigay ng halagang 300,000 piso ang Department of Social Welfare and Development sa 6 na barangay ng San Mariano sa Isabela. Ito ay sa pamamagitan ng programang Sustainable Livelihood Program Associations o SLPAs na ibinigay sa LNB Building ng San Mariano nitong ika-26 ng Setyembre taong kasalukuyan. Layunin ng SLPAs na maiangat ang Capability Building Program para sa mahihirap, mahihina at marginalized na mga sambahayan at komunidad. Layunin nitong makatulong na mapabuti ang kanilang socio-ekonomikong kondisyon sa pamamagitan ng pag-access at pagkuha ng mga kinakailangang asset para makasali at mapanatili ang maunlad na kabuhayan partikular sa mga conflict-vulnerable areas. Ang Barangay Uweg, Disulap, Daragutan East, Daragutan West, Paninan at Balagan ay ilan lamang sa mga barangay ng San Mariano na dating impluwensyado ng CPP-NPA-NDF na ngayon ay napagkalooban ng livelihood program mula sa pamahalaan na may kabuuang halaga na 1.8 milyong piso. Pinangunahan ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng LGU San Mariano, TESDA, PNP, Municipal Local Government Operations Office at kasunduluhan ng 95th Infantry Battalion ang pamamahagi ng livelihood. Ayon sa hanay ng kasunduluhan, patuloy ang kanilang mga inisyatiba upang makatulong sa pagsulong ng pamumuhay at seguridad ng mga komunidad na kanilang nasasakupan. Mula dito sa Isabela para sa Amyanan Reports, ako si Katropang Jerome, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. 2,400 na mag-aaral sa lalawigan ng Abra nakatanggap ng munting regalo mula sa kasundaluhan at GMA Kapuso Foundation sa ilalim ng programang Unang Hakbang sa Kinabukasan. Ating alamin ang buong detalye sa report ni Joan Sagao. Dumako ang GMA Kapuso Foundation Incorporated at 24th Infantry Battalion Philippine Army sa iba't ibang paaralan sa munisipalidad ng Bangged, Lagayan, San Quintin, Tayom at Pidigan sa probinsya ng Abra sa loob ng 4 na araw simula ika-19 hanggang ika-22 ng Setyembre 2023 upang mamahagi ng mga school bags at iba pang mga gamit sa paaralan sa ilalim ng programang Unang Hakbang sa Kinabukasan Project. Bawat mag-aaral ay nakatanggap ng isang school bag na naglalaman ng kwaderno, pads, lapis, pantasa, pambura at krayola. Maliban sa mga nabanggit ay namahagi din ng mga laruan at hand sanitizers ang GMA Kapuso Foundation sa mga bata na umabot sa humigit kumulang 2,400 na mag-aaral. Kitang-kita ang mga ngiti sa mukha ng kabataang nahandugan ng munting regalo ng GMA Kapuso Foundation at ng kasundaluhan. Lubos na pasasalamat ang kanilang ipinarating sa mga ito. Ang Unang Hakbang sa Kinabukasan Project ng GMA Kapuso Foundation Incorporated ay naglalayong matulungan ang mga mag-aaral ng kindergarten at grade 1 at para mag-aral ng mabuti dahil dito nagsisimula ang unang hakbang para sa magandang kinabukasan ng ating mga kabataan. Mula dito sa probinsya ng Abra para sa Amyanan Reports, ako si Jo, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran.
Nagsagawa ang 91st Infantry Battalion ng Philippine Army ng 5 araw na counter-improvised explosive device and ammunition handling upang mahasa ang kapabilidad ng kasundaluhan at reserve forces ukol sa nasabing usapin. Ating alamin ang buong detalye sa report ni Joy Cayambas. Nagsagawa ang 91st Infantry Sinagtala Battalion Philippine Army ng 5 araw na counter-improvised explosive device at ammunition handling training mula 19 hanggang 23 ng Setyembre 2023 sa Barangay Kalabuanan, Baler, Aurora. Dumalo sa nasabing training ang mga opisyal at enlisted reserve ng 307th Aurora Ready Reserve Infantry Battalion at mga miyembro ng Citizen Armed Forces Geographical Unit Active Auxiliary. Layunin ng pagsasanay ang mapabuti ang kaalaman ng mga kalahok ukol sa counter-improvised explosive device at ammunition handling bilang bahagi ng paghahanda para sa territorial defense operations ng unit. Ito rin ay naglalayong itaas ang kahusayan ng mga kalahok sa pagtugon sa improvised explosive device at paghandle ng mga bala upang mas mapanatili ang kanilang kaligtasan at magampanan ang kanilang misyon. Sa loob ng 5 araw ay natutunan ng mga kalahok ang mga pangunahing aspeto ng improvised explosive device, kabilang ang konstruksyon nito, paano ito ginagamit ng kalaban at mga pamamaraan ng proteksyon laban dito. Pinuri ni Commander ng 7th Infantry Kaugnay Division Philippine Army na si Major General Andrew D. Costello Philippine Army ang pagsisikap ng 91st Infantry Battalion sa pagpapalaganap ng kaalaman at kasanayan sa reserve at regular force bilang bahagi ng layunin ng unit na magkaroon ng interoperable na puwersa sa 7th Infantry Division. Mula dito sa Aurora, para sa Amyanan Reports, ako si Joy, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. Para sa iba pang mga balita, tagumpay na nakapagtapos ang kasundaluhan ng NOLCOM sa isinagawang 1 buwan na Aikido Martial Arts Training sa Tarlac City. Ang buong detalye sa report ni Philip Corpus. Ipinakita ng 28 sundalo mula sa Northern Luzon Command, Armed Forces of the Philippines, ang kanilang walang kapantay na dedikasyon at kahusayan sa martial arts. Nang kanilang matagumpay at matapos ang 3 masusing kurso sa Aikido Martial Arts nitong Martes, Setyembre 26, taong kasalukuyan, sa NOLCOM Multipurpose Hall sa Camp Aquino, lungsod ng Tarlac. Ang mga masusing kurso na ito, na umabot ng 1 buwan ng mahigpit na pagsasanay at disiplina, ay kinabibilangan ng Aikido Specialized and Integrated Basic Course, Aikido Specialized Basic and Advanced Course, at Aikido Specialized and Integrated Course and Qualified Instructors Class 01-202. Personal na dumalo ang commander ng Northern Luzon Command na si Lieutenant General Fernil G. Buca, Philippine Air Force, bilang paunahing pandangal sa nasabing seremonya, at kanyang pinuri ang mga nagtapos habang binigyan diin ang kahalagahan ng martial arts sa larangan ng militar. Anya, ipinagdiriwang natin hindi lamang ang inyong kausayan sa Aikido, kundi pati na rin ang inyong di matitinag na dedikasyon sa pagpapahusay ng inyong mga kasanayan at disiplina, wika ni Lieutenant General Buca. Nagpahayag din ng pasasalamat si Lieutenant General Buca kay Ginoong Primo Arbon Jr. III, ang nagsilbing tagapagturo ng Aikido, na responsable sa paggabay sa mga sundalong sa kanilang paglalakbay patungo sa kahusayan. Binigyang diin niya ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga ganitong partners sa patuloy na pag-unlad ng mga kasundalohan ng NOLCOM, na maging isang lakas na handang harapin ang anumang hamon bilang mga tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Ang programa ng Aikido Martial Arts Training ay opisyal na inilunsad noong Agosto 28, taong kasalukuyan, at isang patunay ng commitment ng NOLCOM sa pagbibigay kakayahan sa kanilang personnel sa pamamagitan ng komprehensibong mga programa ng pagsasanay na pagpopromote ng pisikal na kondisyon, disiplina at kasanayan sa martial arts. Mula dito sa Tarlac, para sa Amyanan Reports, ako si Katropang Philip, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. At yan ang mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Abangan ulit kami sa susunod na linggo para sa iba pang mga balita.
Ako si Divina Mercado. At ako naman si John Sagao. Kami ang inyong kaugnay na nagsisilbing tala sa lupa, karagatan at himpapawid. Sa tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa. Sa tatahang lakas sa ilaga, para sa bayan. Halika sa'y aking iingatan, magtatanggol ko ang ating bayan. Isusulong ang kaunlaran at kapayapaan. Ito'y tiyabyanan. Sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga, para sa bayan. Ito'y tiyabyanan. Sa tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga, para sa bayan. Ito'y tiyabyanan. Mga kaamyanan, subscribe, like, and share our YouTube channel. Hit the notification bell below upang maging updated sa latest news and happenings sa Hilaga at Gitnang Luzon. Dito lamang yan sa Amyanan Media Channel.